ano yung nababagay sa'yo? Ako ang businessman, anong gagawin ko bang kung entity? Kasi dyan magsisimula lahat eh. Pag nagkamali ka dyan, lahat ng mga documentation requirements mo, iba-iba. Correct. Alright, so welcome back to another episode of our Digital Transformation Academy podcast. With me today is in person is Attorney Rinchel Aureliana. Nagkaroon tayo ng oras. Nagkaroon ng oras na dumaan dito sa studio. So, and again, ang topic natin with Attorney as usual is tungkol sa legal, no? Obviously legal tayo, no? But before that, kamusta Attorney? Kamusta ang buhay-buhay? Pero okay naman. Doing good. Yeah, alam ko marami ka ring mga businesses na ginagawa aside from your practice, di ba? So siguro promote mo na rin taga sa Lucena, no? Bagong chicken, yung peri-peri. Next April, i-launch natin yung peri-peri chicken para may alternative tayo dun sa mga commercial na mga chicken dito sa Lucena. Yun, sa mga hindi nakakaalam, si Attorney is graduate ng Food Technology. So yun yung pinakang prilo niya, no? So ngayon binabalik lang niya yung kanyang prilo. Laging sinasabi sa akin ng mga professor ko ng college, ng law school yan eh. Pag nagkakatanungan technology tapos lawyer. Ano nangyari sa you're not academically aligned. Oo nga eh, layo, no? So, but anyway, ganun din. Actually, ako naman sa music, no? So, from music tapos naging sa business, tapos ngayon parang gusto ko bumalik naman ako sa music eh. Mamaya pala i-discuss ko yung kay Sir Art. Meron nabanggit Sir Art, meron lang pala siya eh. Okay. Si Art Bermido, yes. So, shout out. Ano ko yan? Kaklase ko yun nung grade school eh. Hi Ma'am Judge. Hi Judge. Yun, no. Sige, so ang topic natin for today is about choosing the right business structure, no. So ito yung kasi last time we talk about employment, tsaka yung mga contracts. Actually, dapat pala ito. Dapat ito yung una. But anyway, it's good time ngayon na pag-usapan na to, no. So marami rin kasi talaga nagtatanong eh. Ano ba talaga yung mga differences between sole proprietorship, partnership at saka corporation, yun. So dito sa Pilipinas, no, basically meron lang naman tayong tatlo na ginagamit when it comes to business activities, no. Mga simple lang na mga structure, kunyari solo ka lang na businessman, so ikaw lang nag-ooperate, yung sole entrepreneurship na tinatawag, o kaya kung marami kayong mga professionals o kaya marami kayong mga tao na nagsama-sama pero hindi naman kayo nag-incorporate under Philippine law, pwede kayong gumawa ng partnership na tinatawag. Then the last one, yung usual, yung common, yung pag nakikita natin sa mga commercial TV, yung mga corporation. Yun ang mga usual na mga business structure dito sa Pilipinas. Pero usually anong industry yung yung partnership? Sa partnership kasi depende yan eh. Kung kunyari pag mga professionals, pwede kayong gumawa ng mga GPPs, mga lawyers, kunyari sama-sama sila gumawa ng law office, architects, accountants. Pwede rin actually. So mga GPPs ang tawag sa kanila, yung mga general professional partnership. Usually kasi pag mga firm na ganyan, yung apelidong pangalan, di ba? Tatlong partners Aureliana, Hilario, law firm, di ba? So mga ganon. But again, going back, no, yung parang somehow if I am going to decide kung magano, kasi meron din corporation na OPC, di ba? Yung one person, mga corporation na under the new law natin. One person corporation. So ang tanong dyan ba, ano yung nababagay sa'yo? Ako ang businessman, anong gagawin ko bang kung entity? Kasi dyan magsisimula lahat eh. Pag nagkamali ka dyan, lahat ng mga documentation requirements mo iba-iba. Correct. So you have to decide kung ano talaga yung nababagay para sa'yo. Siguro ang dyan, yung size, saka yung activity. Kung maliit pa lang naman yung negosyo mo, below below 5 million, below 1 million, mas advisable na sole entrepreneurship ka na lang muna kasi mas simple lang yung mga documentation requirements yan. Then yung pag medyo malaki ka lang na o kaya may mga partners na kayo, yung liability niyan, mga talagang katsukaran mo na, yung talagang kilala mo na. Maganda rin na gumawa ng partnership kasi mas marami kayong paghahatian sa kita, pati sa liability. Then kung gusto mo naman naka-separate na yung entity ng tao as against dun sa mga business owners, corporation na talaga. Corporation. Kung malaki na talaga yan, kunyari mga tipong Jollibee size ka na o kaya mga construction firm ka na gusto mo nakahiwalay na yung trabaho ng negosyo at against yung mga aktibidades ng mga business owners, corporation na talaga dapat yan. Right. To be specific, yun yung tinatawag na limited liability, di ba? Hindi uso masyado rito sa Pilipinas yung katulad sa States ng mga nakaka-LLD o mga klase. Sa Pilipinas kasi
partnership is basically nagsama-sama lang kayo. Correct. So hati kayo sa kita, hati rin kayo sa liability. Meron din tinatawag sa under our civil code yung mga limited liability. Specific, kailangan mailagay mo yun dun sa charter nyo. Pero yung tanong kasi dun marami rin nagtatanong na pag may liability ba yung business, ano ba yung liability ng you as a person or you as a company? So kung sa liability ng business, depende kung anong klase ng entity ang kikreate mo. Kasi pag gumawa ka ng sole entrepreneurship, nag-a-apply ka lang sa DTI niyan. So kahit na mag-apply ka sa DTI, i-issuehan ka ng DTI certification ng iyong negosyo, pero yung liability niyan, ikaw pa rin. Kasi hindi nagkakaroon ng juridical entity. Sabihin, hindi nagkakaroon ng separate na pagkatao. Unlike pag corporation ka, nakaregister ka na sa SEC, na-issuehan ka ng certificate ng registration, may separate entity na yan. Ibig sabihin, parang ibang tao na yan. Correct. Yun nga lang, juridical. Ibig sabihin ng juridical, hindi siya talagang physical na tao. Pero under the law, kinikilala siya bilang tao. Para naman yung partnership, yung dalawang klase rin kasi yung partnership natin, yung partnership na kayo-kayo lang, yun yung niregister, o yung partnership na niregister nyo sa SEC. Pag niregister mo sa SEC yan, separate na personality na yan. So yung liability niyan, depende yan dun sa charter nyo. Normally, pagka partnership, hati ang liability, hati rin ang profit. Yun sa pag niregister mo sa SEC. Pero pag meron bang such thing as partnership pero hindi SEC? Para lumalabas niyang hindi siya registered partnership. By law naman, basta nagsama-sama kayo, partnership pa rin yun. Okay. Yun nga lang, yung liability niyan will depend sa kung ano nakalagay sa civil code natin. So, mangyayari kung partnership na not SEC, may sole prop yung isa, may sole prop business yung isa. Parang gano'n. Hindi. Lang mangyayari niya para association kayo. Okay. Pero ang doon, treatment sa inyo, partnership pa rin. Pero ang hindi kayo nakaseparate na entity. Pero kung for tax purposes, later on, mamaya siguro di-discuss natin. Parang ang equivalent nyo, association. Okay. Yun ang interesting na pag-usapan. Siguro medyo mahaba-haba rin usapan siguro yan. Pero when it comes to juridical entities nga, yung partnership ba nagkakaroon ng separate entity? Technically, hindi. Kasi kapag hindi mo na-register yan sa SEC, hindi nagkakaroon ng separate entity. Sabihin nun, lahat i-contract out mo yan later on, hindi i-honor, pwede mo ma-invalidate yan kasi walang juridical entity na separate. Pero by law, partnership kayo. Hindi lang kayo nagkakaroon ng separate juridical entity unless until ma-register mo kay SEC. Sa SEC yan. Okay. Like pag corporation, di ka magiging corporation until naka-register kay SEC. Correct. Na-register ka na, may separate entity na kayo. Oo nga, yeah. Okay, pero nabanggit mo kanina, corporation, marami mga documentation and whatnot. One of them is yung audited financial statements. Pagka SEC kasi kailangan mong mag-submit din ng audited financial statements, diba? Tsaka mga GS. Pero aside from that, yun namang sa implications sa tax, anong differences naman ng tatlo? Pagka sa tax natin naman, kapag sole entrep ka, i-consider ka lang as individual. So magkano ba rate individual ngayon? Meron tayong graduated tax table. So normally parang 250 yan, tax exempt. Then later on, graduation hanggang 25 na ba ngayon? Parang 25% na yung maximum yata. Hindi, parang nasa 30% plus mga pa rin. Mga kayo 30, tapos bumaba ng 25 natin. So at some point nag-32, 35, then bumaba ng 25. Yun yung panahon ng pandemic Pero parang binago na ulit. Nasa 30, yung graduated na pag 8 million yata, I think. Parang last naman yan yung train. So ang pagkakalala ko parang last is 25, pero 250 pababa, exempt yan, then pa-up, graduation yan, bakit. Then same with corporation, ganun din. Walang exemption walang exemption ng corporation syempre. Meron tayo tinatawag na MSIT, yung minimum corporate income tax sa 2%, pero normally 35% yan. I'm not sure kung binaba na ulit ng 25. Pero lang yun, pag yung first 3 years, diba? Yung first 3 years, yung MCIT. Pero after that, yun. O kahit na what's this, talo or profit ka or loss. Hindi, pag profit ka or loss, merong MCIT. Regardless kung profit or loss yan. Kung na-apply mo yung MCIT, 2% ka. Correct. Pero when it comes to yung ownership and decision making, anong difference ng partnership tsaka corporation? Kapag unahin natin yung sa sole entrep. Pag sole entrep, ikaw lang Solo ka lang talaga. Ikaw ang sino naka-register dun sa DTI, siya lang yung magde-decide. Ikaw lang talaga. Pag sa partnership, kayo yung mga partners, isa-isa. Kayo magde-decide. Kung 5 kayo, butoon yan. Ngayon, sa corporation,
sinasabi mo kanina, dalawang klase ng corporation ngayon. Yung OPC na tinatawag o kaya, at saka yung isa, yung ordinary corporation. So sa ordinary corporation, botohan ng director yan. Kung ilan yung director nyo. Ngayon, dati nung kasi 5 to 15. Ngayon, parang 2 and above, pwede na. Mas malaki na yung leeway. So, depende sa number ng director. Dati yun. Pero kung pag-uusapan mo yung general direction ng corporation, by number of shares yan. Ang labanan. Depende sa number of directors. Na percentage, no? Percentage ownership. Business niyan, usually mga directors lang, bilangan lang ng boto yan. Pero pagka medyo mabibigat ng mga decision, kunyari, magkasara na ba tayo? Mag-expand ba tayo? Mag-i-increase ba tayo ng authorized capitalization? Kamang 2/3 requirement na hinihingi ng ano niyan, ng batas natin. So, medyo mas malaki sa share na pinag-uusapan niya kung sino yung mas maraming share. Pero mga usual lang na mga business, normally, by number of directors lang bilangan yan. Yeah. Pero when it comes to, yun yung medyo confusing din sa mga tao Sole prop ba ang gagawin ko o one-person corporation? Kasi kung pareho lang naman siya na mag-isa ka lang. Depende kasi nga yan. Kung maliit lang yung corporation mo, kung nag-ooperate ka lang 500 to 1 million, parang lugi ka pa dun sa documentation requirement kung mag-OPC ka. Pero liability-wise, mas maganda talaga ng OPC. Bakit? Kasi separate ang utang ng OPC. Entity. Magkaroon ka man ng 1 million na utang, hindi yun pupasok sa property mo. Kunyari meron kang lupa, may family house ka. Ngayon kung may utang ang OPC, hindi mahihila yung family home mo. Kasi hindi mo liability ng OPC. Nga lang, ang problema mo nga dyan, edi kung maliit yung iyong kumpanya, malaki rin yung operational cost mo. Because of the compliance, yung compliance. Sa BIR lang, sa SEC. Ang dami mong i-comply. Baka abutin ka ng overhead mo, magkano siguro? 100, 200. Tsaka at the same time, kasi pag OPC ka, tapos gusto mo na mag-invite ng mga investors, kailangan mo mag-convert eventually to standard. Yung tanong mo kanina, no-convert ba yung isang entity to another entity? Technically, kung OPC ka, pwede mo i-convert into regular Standard corporation. Pero kung galing ka ng DTI, ko-convert mo to corporation, hindi na convert yan, mag-a-apply ka ng bago. Same with partnership. Mag-a-apply ka na ng bago. So, basically, yung OPC to ordinary corporation, pwede. The rest, re-apply ka. Pero standard, pa rin, may mga documentation pa rin yan every transition or conversion, di ba? Yung sa OPC, i-re-apply lang. Tapos magdadagdag ka ng mga additional documentation. Update ng GIS, director, shareholder. Yun ang mga additional yan. Unlike kapag kunyari DTI registered ka, convert mo into corporation, hindi mo pwede. Number one, magkaibang opisina yan. Sa DTI ka nag-a-apply kapag sole entry, kapag corporation, sa SEC na-apply yan. Another question is, sige, let's talk about sa corporation. Kasi pag nag-register ka ng corporation, may hinihinging tatlong information. Authorized capital, subscribe capital at saka paid up. Ano bang differences nun? Yung authorized capital, kung magkano ba yung dinedeclare yung capital para doon sa kumpanya nyo. Kunyari, ang capital na i-raise nyo is 1 million, tapos gagawin mo par value ng piso. So, may 1 million shares ka, may authorized ka, yun yung sinusulat. Nakalagay naman doon, authorized capital. Authorized capital. Ngayon, kung may 1 million ka, kailangan mong bilhin yun. So, tinatawag, pagka bibilin mo yun, isa-subscribe mo. So, pag sinubscribe mo yun, babayaran mo yun. Right. So, kapag bumili ka ng, kunyari, 1 million yung ating shares. So, bumili ako ng 200 shares. Sinubscribe ko na yun. So, ko na, akin na yung 200 shares niyan. Ngayon, kapag nabayaran ko lang ay 100,000, meron pa ako natitira ng kalahating bayaran. Yun ang tinatawag na unpaid subscription receivable, parang ganun. Payable. Binili mo na yan So, dapat yung korporasyon, meron na collectible sa'yo. Correct. Meron bang minimum na authorized capital? Sa SEC? Parang ang pagkakalam ko, 1 million yata yung nakalagay dun sa... 1 million ng... Parang normal na ina-apply ngayon, pero minimum 1 million. Pero may paid up yata 25% to 25%. 25% nung isa-subscribe mo yung 25%, then bayaran mo yung 25% minimum. So, kung 1 million yan, di 250 ang subscription sa 25, tapos mga 25% ng 250. Yun yung paid up na minimum. Minimum paid up, parang gano'n. Ibig sabihin ng paid up, babayaran mo na yung sinubscribe mo. Pwede kasi bibilhin mo na yan, hindi mo pa nababayaran. So, the implication nun, sir, kapag may utang itong kumpanya, tapos meron pang hindi nagbabayad, yung hindi pa bayad na yung collectibles yun ng kumpanya. So, kung collectible yun ng kumpanya, pwedeng makuha yun ng mga
creditors. Okay. So, for example, magtatayo ako, meron akong, alam kong kailangan ba, magtatayo ako ng isang business na, kunyari furniture, no? Ang bibiling kong worth of inventory, say, 10 million. Okay. Ibig sabihin ba nun, i-authorize capital ko is 10 million o kung pwede ako maglagay ng buffer na 20 million na authorized capital? Ang sinasabi mo kasi yung asset against authorized, no? Yung sa authorized kasi, yung mga nakalagay sa dokumento. So yung ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng lumampas doon yung asset mo. Pwede. So, pero, mag-ano ka? Mag-i-increase ka ng authorized later capital. on, kapag inaayos mo yung libro, kasi hindi mo naman alam kung ano yung binili mo, pwede naman mag-depreciate yan. Para ina-adjust na lang yan pag minsan nila. Kasi nga, para mag-match yung asset as against dun sa sa authorized capital. Pero normally naman yan, kahit mas mataas yung asset mo as against sa authorized, okay lang naman yun. Nasa accounting ano lang yan, approach. Sa accounting approach siguro sa mas magaling ka dyan when it comes to that. Pero legally, okay lang na mas mataas yung asset mo as against dun sa kasi pwede ka mag-incur ng asset yung kumpanya. Kunyari mag-i-infuse ng worth 10 million inventory. So pwedeng utang 'yan. Hindi equity, not necessarily equity. Unless gusto mong gawin siya equity. Kung i-convert mo, kunyari, ako pala maganda tong negosyo to. Mas gusto ko na maging part ako ng kumpanya, i-convert ko na lang to equity. Yung problema mo, 1 million yan. Correct. So kung gano'n ang konsepto mo, gusto mo nang i-increase yung para makapasok yung ibang investors, mag-i-increase ka ng authorized capital. Pero kung ang konsepto niya is utang lang, hindi mo kailangan i-increase yung authorized capital. Yeah, correct. Tama. So pero may implication lang yata yan na babayaran ka pa nag-increase ka ng authorized capital SEC fees yata. SEC fees, tataas talaga. Kasi ang nangyayari yun, i-amend mo yung GIS mo. Bayad ka another application ulit yan. Para ma-amend yung GIS. Then at the same time, amend din pati yung structure ng ng ownership. Yun yung konsepto Correct. Okay, so aside from the papers, documentation, tax, ano pang other factors na dapat i-consider ng isang business owner pag pipili siya ng tamang structure sa business? Ano ba yung activity siguro? Okay. So, kasi depende kung ano magiging activity nyo, kung agricultural ba ang atake nito, o ito ba ay commercial ang magiging transaction nito, o kaya ay government ang papasukin mo. So, ano yung pinaka safe? Corporation pa rin. The way I'm seeing it, corporation lagi. Medyo mataas lang yung overhead ng corporation. Kaganda lang kay corporation kasi masyadong versatile talaga siya. Parang ako in my own observation, ang BIR kasi is, ang threshold niyan lagi, usually kunyari sa tax, is 3 million pagka non-VAT, tas 3 million naman and above would be VAT ka na. No? So, effectively, parang siguro isang indicator din yun kung anong structure mo. Kung sa tingin mong revenue mo per year is 3 million and below, pwede ka mag-start as sole prop, no? Pero anything above, ano yung activity mo kasi marami pang factors. Kung i-include mo rin pati yung batability ng transaction, kasi makikita mo sandali, kung batable nga para mas maganda nga i-corporation mo na nga lang kasi may mga input-output ka, ma-offset mo yan. Unlike pagka individual ka lang, wala masyadong offsetting doon. Oo. Okay, so ganito, marami rin ako nawi-witness ng mga business owners, no, especially nung nag-boom yung mga online selling, etc., na nagtatayo sila ng business, naggumagawa sila ng business pero hindi sila nagre-register. Ano bang mga legal implication nun? Ayun, nakita mo yung last time, di ba, hinahabol ngayon ng BIR kasi once na nag-create ka ng income, taxable yan. Correct. Yan ang hindi mo matatakasan dyan. So, ano implication yan? Just imagine mo, wala kang documentation, suddenly, hinabol ka ngayon ng gobyerno, dali, magbayad ka muna, sandali, hindi ka pwedeng gumawa ng negosyo kasi wala kang business permit. Correct. So, very important na yung business structure mo, establish at the onset. Oo nga. Kasi pagka ganun, pinasok ka na ng gobyerno, nagkakaigi dati kasi masyadong lenient tayo nun. Kasi everybody's trying to survive. Yun naman ang natin nun sa gobyerno nun. In fairness sa kanila, hindi naman inatake basta-basta yan. Kasi nga, ganun nga, talaga mahirap ang buhay Pero when everything settles, babalik tayo, anong structure na kailangan mo para legal lahat yung activities mo. Kasi the cheapest way is always the legal way. Regardless kung anong industry yan. Basta legal ang pinag-usapan mo na kahit sinong umatake sa'yo, may pambabato ka, legal yung ginagawa ko Correct, paano magiging legal yan? Dapat meron kang business structure, meron kang mga proper permits, meron kang binabayaran tax. Anong ma-advise mo ngayon sa mga taong
Well, I think one of the reasons or main reason talaga kaya hindi sila nagre-register kasi nga tinitest ko pala yung business ko eh. Paano kung hindi to mag-work? Sayang naman yung Kagandahan sa DTI, mura lang naman ang application yan. Parang pagka nag-apply ka, online lang. Correct. Few hours, meron ka na. Tapos depende lang, parang 1.5 lang or 2.5 lang yung yan, mura lang. Then pagka meron ka ng DTI, makakapag-apply ka na ng business permit. BIR, sa business permit naman kasi, lenient pa rin naman sila pag new applicants ka. Wala masyadong babayaran pa dyan. Kahit i-declare mo lang na zero muna yung tax mo, wala ka pa namang ginagawa kasi talaga eh. Kunyari, nagte-testing ka pa lang. Sabihin mo, hindi pa kasali yung dati doon. Uno pala to, testing pa lang eh. Ngayon, magne-negosyo ka na, start ka dun sa documentation. Then, makapag-apply ka sa BIR ngayon kasi requirements din yan. Kagandahan nung pag nagsimula ka ng ganong konsepto, na alam mo na agad, habang humihirap yung documentation, may idea ka na kung paano umiikot yung sistema. Kasi yun talaga ang negosyo eh. Paano ako kumita ng pera, navigating within the legal circle. Ano ba yung mga legal requirements, tapos ano ba yung mga pwedeng gawin, ano yung pwedeng pagkakitaan. Bayad ng tax, yun ang naman lagi dyan eh. Ayun nga, pag pagka nag-register ka at the same time, yun yung sasabihin ko. Kasi nakakatulong din sa'yo yan later on pag kailangan mo ng umutang, di ba? Kailangan mo ng mga documents na yan. Actually, nung sa utang-utang din lang, expert ako dyan. Mga loan donor to gobyerno, batang gobyerno. Kahit hindi ka pa corporation, pagka small businesses yan, normally, pag mangutang ka for additional capital, Land Bank, QCRB, DTI lang ang hihingin, okay. Okay. So, importante na later on. Kasi kung later on gusto mo lumaki, kahit anong gawin mo dyan, hindi ka magkakaroon ng capital kung hindi ka mangungutang sa bangko. Correct. So that's why very important at the onset, kailangan alam mo na yung mga proper documentation kasi inihingi din yan. Normally mga 3 years. So habang hindi pa masyadong kumikita actually, dapat naka-establish na yung business entity mo. Para pag later on, nangutang ka na, may 3 taon ka na, kahit di ka naman kumikita within the next 2 to 3 years kasi hindi naman talaga expected na kumita yan eh. Oo nga. Importante stable kasi pag minsan yung negosyo after 3 years pa lang yan kikita or after 5 years pa lang. Pero kita nila, nabubuhay ka. Oo. At saka hindi lang utang siguro, pati pag naghahanap ka ng mga investor, di ba? At least meron ka ring documentation na may papakita sa kanila. Sandali, seryoso to. Hindi to naglalaro, di ba? Na hindi ka fly-by-night na kumpanya. Parang nagbigay sa akin ng idea niyan yung sa kaklase natin sa BPI, si Summer. Yes, Summer. Hindi naman ako nag-a-apply ako nung kay BPI for additional requirements of the figure. Sabi niya, sandali lang, Summer, kasi pagka inino ko yung mga documents ko, hindi naman kumikita masyado kasi sa figure, matagal talaga. It will take 2 years, 3 years bago maging profitable. Actually, mga 4 or 5 years pa nga talaga kapag Sabi niya, binigyan niya ako ng idea, hindi mo naman kailangan maging profitable agad at the onset eh. Sabihin lang niya, kaya mo makasurvive. Kasi kung within the 4 years, 5 years, buhay ka pa, ang normal niya, kapag at 90%, ubus yan by 5th year eh. Close yan eh. So kung nakasurvive ka ng 4 years, 5 years, hindi ka masyadong kumikita, pero nakasurvive ka na, ibig sabihin, may natutunan ka. At least, yung next 5 years mo, mas malaki yung chances sa profitability mo. So, ready yung documentation mo for that activities. Then, kung mag-expand ka na later on, may pagkukunan ka ng data. Tsaka alam naman ng bangko na kaya ka nangungutang kasi nga kailangan mo ng pera para kumita ka. Yung bangko pag alam niya na kailangan ng pera, hindi ka pautangin. Pautangin ka niya pag alam niya magiging profitable ang negosyo mo. That's why very important in the first 3 years mo, mapakita mo sa kanila na-establish mo yung negosyo kung meron ka. Kasi dahil yun yung konsepto niyan. Pautangin ka niya kasi nakikita nila na kailangan mo lang ng additional money kasi nga kailangan mong mag-expand ng business. Pero yung sabihin mo pautangin ka nila ng pataon dyan. Correct. Hindi ka nandito sa Pilipinas, sa ibang bansa na talagang halos pinamimigay yung pera eh. Sige. Dito ay profitability pa rin ang atake niya. So that's why you also have to look yung yung perspective nila. So pautangin ka nila dahil alam nila magiging profitable ka. Correct. Sige, checklist lang may tanong ako ulit. Pero siguro just to wrap yung registration. So kailangan mo mag-register ng either DTI, pag sole prop, SCC naman sa corporation and partnerships. Then after that, meron din kasing BIR, City Hall, no? Tapos magre-register ka rin ng tinatawag ng ATP para doon sa mga sales invoice.
Barangay clearance pala, kailangan din yun kung ano. Yan naman normally kapag business permit, yun naman ang mahihingi. Barangay clearance, yan, mga clearance sa iba't ibang offices natin. Tapos depende rin sa industry yata. Pag nasa food ka, somehow kailangan mo yun ng FDA. Hihingi ng ano. Hindi naman masyado. Hindi masyado pag FDA. Kapag ang small businesses lang, humingi lang sila, depende sa munisipyo. Or sa city hall. Pero normally, clearance sa health office. Tapos yung mga, pag-cooperative ba, same din? Sa ibang konsepto pa yung cooperative. So, normally kasi, hindi naman kasi for profit talaga pag sinabing cooperative. It's more like, mas organized na association. Pero meron tayong cooperative code, marami ring mga ano yan. Marami ring mga incentives yan. Tax incentives. Pero ibang usapin pa ang cooperative. Pero corporation din siya. Juridical entity siya. Yeah. Pero hindi siya corporation. Kasi pag sinabing corporation, registered with SEC. Kapag, kapag cooperative, registered ka with CDA. Correct. Cooperative Development Authority. Tama. Tapos may mga industry specific din. Halimbawa, you are doing travel business. Kailangan mo rin ng some kind of a permit sa Department of Tourism. Nga. So, depende pa nga yun sa ano mo. Pero pag mga ganyan, pag mga travel na, mas advisable dyan, corporation na yan. Kasi maraming mga requirements na yan. Tapos I think meron din yung lead time na pag nag-register ka ng DTI and SEC, you need 30 days, 15 or 30 days yata to dapat i-register mo siya sa BIR. Normally, para mga 30 days lagi yan. Otherwise, mapapenalize ka pag nag-delay ka ng registration. Bayad ka ng bayad. Correct. So, okay. And I have another set of questions, no? Kasi, one problem sa mga businesses is that pag umayaw na sila sa business, parang ginagawa na lang nila ng natural death yung mga na-register nilang mga exit. So yun ang problema mo dyan. Ano ba yung tamang way to or legal way para umexit sa isang iba-iba rin yan kasi iba-iba rin yung entity mo. So kung ang iyong exit ay kunyari entrepreneur ka, DTI registered, normally nag-expire naman yan after 5 years. The problem is, yung kapag hindi mo na-exit lahat yung mga ibang mga offices, nag-i-incur ka rin ng mga penalties. So number one mo isasara dyan, pwede mo na lang i-survive yung 5 years na sa DTI, mag-expire naman siya after a while. Or meron din naman dun sa website nila, pwede mo ring i-retire yung business. Then after that, punta ka ngayon ng City Hall or ng munisipyo, i-retire mo din yung business permit. Otherwise, mag-i-incur ng penalty. So ibig sabihin, kasi nagre-renew ka rin ng business permit, di ba? Pag nagre-renew ka ng business permit, pagka ayaw mo nang ipagpatuloy yung negosyo, i-retire mo rin yung negosyo para mawala ka dun sa listahan nila. Otherwise, kung consider ka nila na existing by next year, bayad ka ulit o di mo na may challenge basta yan. Kanina lang may bumisita ditong City Hall tinitingnan yung business permit buti na lang na meron kami. Pero yung sa BIR naman, ito yung medyo madugo Ganon din. Nung mangyayari niyan, i-exit mo rin yung sa BIR. So may tax clearance dapat ka dyan na mga forms din yan para i-retire yung business. Otherwise, magiging taxable ka nga rin by the next year. Yung mga penalties pa lang yan for mga sa reporter requirement pa lang. Kumakain yan ng pera yun. Just imagine mo kung magtatayo ka ulit ng negosyo, then suddenly may hit ka ron, babayaran mo yun in the later on. Na-encounter ko yan way back parang nakapirma yata ako sa GIS ng isang kumpanya more than 10 years ago. Tapos magre-register ako ng bagong company. Nakita yung pangalan ko doon sa isang company. Naka-plug ka. So naka-plug ako. So So yung mga ganun. So importante din talaga yung closure. Importante na i-close mo yan. Kasi hindi naman, pag minsan kasi mag-abroad ka tapos ganun, syempre mabilisan ng ganyan. Kailangan ko mo rin kasi may mga implication later on. Pag bumalik ang ganun, magkakagulatan ko. Ba't may utang akong ganito kalaki? Correct. Pa-plug ka ng BIR ngayon, mga bahay, hindi ka nagre-report. Especially mga bata, dami magkano yung mga penalties yan for non-report. Correct. Sa reportorial lang, ang dami ng mga penalties. Okay, so sa mga nanonood or listening to us, on top dun sa mga nabanggit natin, meron pa bang tayong na-miss na mabanggit or yung mga binanggit natin is enough for them na magkaroon sila ng peace of mind pagdating sa business structure? Wala peace of mind dito. At least yung business structure So ganoon talaga yan. Siguro sa pagka nagset tayo ng mga seminars natin, mas maganda siguro ma-discuss kasi as of now, para mga pahapyaw lang lahat ng mga iyahan natin. Limited time lang. Pero siguro ang parting words ko, first, you always have to start with the
entity. Ano yung business entity na kailangan kong gawin? Ano ba ako kalaki yung size ng entity ko? Ano ba yung mga servisyo ibibigay ko? Ano yung mga products? Kasi nga, it will vary from person to person. Pero kung size din lang naman, kung mga 1 million and below, I think okay na. Kasi meron din tayo mga ibang batas na merong mga incentives para dun sa mga small entrepreneurs. Pwede ka mangutang sa gobyerno, meron tayong mga micro business na tawag. BNB. When it comes to labor, kasi pwede ka namang di magbayad ng minimum wage kapag meron ka mga maliliit lang na micro businesses lang. May mga exemptions yan Right. Ano yung para sa'yo? Depende nga sa size, depende sa activities mo, depende yan sa mga taxabilities niya kasi yung profit niyan syempre tatamaan din So yun ang nila. Ano bang entity na nababagay sa akin? Yun. Pero kung medyo malaki ka na, corporation na talaga. Yun, so I hope marami tayong nakuha ngayong episode na to kay Attorney, and thank you so much again as always. Sa susunod natin na marami pa tayong mga topics about legal. Madami pa. And I think meron din tayong mga gawing mga workshops and seminars na nakaplan siya na yan sa this year. Meron tayong mga ganyang activities na gagawin. So stay tuned. And I think magkakaroon din tayo ng parang somehow kind of mentoring program for business owners. Pag-usapan natin siguro maganda, it's high time din siguro para magkaroon ng guide yung mga new business owners. Correct. Talagang yun ang mahirap talaga laging yun ang problema namin kapag meron ka mga kliyenteng ganyan. Pagdating sa akin, problematic na. Oo nga. So dapat yung ginagawa natin ngayon as earliest now. Dapat nakita mo na agad kasi it will haunt you later on. Correct. Kasi ngayon, sabi ko kanina, the legal way is always the cheapest way. Later on, pagka hindi mo ginawa yung mga legalities na yan, sisingilin at sisingilin. Totoo yun, kasi I can attest to that. Kasi ganyan din ako nung nagsisimula. So marami rin ako mga ganyang na i-skip at nami-miss. Pero at the end of the day, talagang hahabulin ka Even my clients sa coaching, marami rin ganyan lumalapit sa akin because too late na. Like you said. So magiging remedial kung at the onset na seminar na agad natin sila, kalahati ng problema. Siyempre hindi naman natin mako-cover lahat ng problema nila. Yung problema parang yan para lumot. Kumarating na lang kung may mga season. Oo nga, bigla. Pero at least yung iba, ma-anticipate mo na. Yung kagandahan kung meron nang makaka-attend ka ng mga ganong class, mga legal workshop or business owners. Correct. Alright, so mababawasan ka ng problema. Yun. Till our next episode, again, don't forget to like and follow our podcast, and see you in the next one. Bye. Salamat po. Thank you.